Edukasyon sa Pagpapakatao 3. Unang Markahan, Unang Linggo. MELC. Natutukoy ang natatanging kakayahan. Halimbawa, talentong ibinigay ng Diyos. Isang Nathan-tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Handa ka na bang makinig at matuto? Pero bago yan, atin munang alamin ang ating mga layunin. Na ipapakita ang talento na bigay ng Diyos. Na isasagawa ang kakayahan. At nakikisali sa talakayan sa klase. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayon, suriin muna natin ang sumusunod na sitwasyon. Kaya mo bang tukuyin ang mga kilos na nagpapakita ng kakayahan? Paano mo masasabi na ang isang gawain ay kakayahan o hindi? Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, suriin natin ang bawat larawan. Tukuyin ang kilos na ipinakikita. Isulat kung ito ay kakayahan o hindi at ipaliwanag. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa unang larawan. Ano ang kilos na ipinakikita? Ito ba ay pagsasayaw o pagpipinta? Mahusay. Ito ay pagpipinta. Ito ba ay kakayahan o hindi? Tama, ito ay kakayahan. Dahil may mga bata o lahat tayo ay may kakayahang magpinta o gumuhit. Para naman sa ikalawang larawan. Ano ang kilos na ipinakikita? Ito ba ay paglalaro ng basketball o hindi? Tama. Ito ay paglalaro ng basketball. Ito ba ay kakayahan o hindi? Tama ka ulit. Ito ay kakayahan. Para naman sa ikatlong bilang. Ito ay pagsasayaw. Ito ba ay kakayahan o hindi? Magaling! Ito ay kakayahan. Ngayong natukoy na natin ang kakayahan, subukin naman natin. Lagyan ng bituin kung tama ang isinasaad ng pangungusap at ulap naman kung mali ang isinasaad. Para sa unang bilang. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan. Ilan sa mga ito ay ang kahusayan sa pag-awit, pag-arte, pagsasayaw, pagtula, pagsulat, pagguhit, sport at iba pa. Bituin o ulap? Kung bituin ang inyong sagot, tama ka! Para naman sa ikalawang bilang, ang kakayahan ng bawat tao ay isang biyaya mula sa Diyos. Ito ba ay bituin o ulap? Ang tamang sagot ay bituin. Tama ka ulit. Para naman sa ikatlong bilang. Ito ay dapat nating gamitin at linangin sapagkat nakapagbibigay ito sa atin ng sariling pagkakakilanlan. Bituin o ulap? Kung ang sagot mo ay bituin, mahusay. Para naman sa ikaapat na bilang. Maraming sikat na tao ang nakilala dahil sa kanilang kakayahan. Bituin o ulap? Kung ang sagot mo ay bituin, tama ka. Maraming mga sikat na tao ang nakilala
dahil sa kanilang kakayahan. Tulad na lamang ni Manny Pacquiao, kilala dahil sa kanyang kagalingan sa boxing. Kilala din si Lea Salonga dahil sa kanyang talento at kakayahan sa pag-awit. Para sa panghuling bilang, hindi na mahalagang malaman mo ang iyong mga kakayahan bilang isang bata. Bituin o ulap? Ang tamang sagot ay ulap dahil mahalaga pa rin na malaman natin ang kakayahan para malaman natin at maipakita ito sa ibang tao. Tuklasin natin. Ang kakayahan o talento ay espesyal na katangian. Ito ay natatanging husay o galing ng isang batang katulad mo. Ito ang dahilan kung bakit naisasagawa o naisakikilos mo ang iba't ibang gawain. Nagmumula ang mga kakayahan sa Diyos. Ito ay regalong handog niya sa iyo at sa ating lahat. Dahil dito, kailangan nating gamitin, ipakita at linangin ang mga ito. Ilan sa mga paraan upang malinang ang taglay mong mga kakayahan ay ang patuloy na pag-iensayo at pagsasakilos ng mga ito. Sino sa inyo ang magaling sa pagkanta? Sino naman dito ang magaling sa pagsasayaw? O di kaya'y pagpipinta? Kung meron ka niyan, dapat mong ipagmalaki ang iyong sarili dahil ikaw ay may kakayahan o talento. Dapat ka ring maging masaya habang ginagawa ang mga ito. Maaari ring matutuhan mo pa ang ibang kakayahan o talentong hindi mo pataglay sa ngayon. Hindi ka dapat nahihiya o natatakot sa pagpapamalas ng iyong mga kakayahan. Mahalagang magtiwala ka sa iyong sarili. Gaano kahalaga na magamit mo ang iyong talento? Anong mangyayari kung hindi mo ito ipapakita? Tunghayan natin ang kwento ni Ento, ang batang maraming talento. Ito ay makikita sa module na iyong hawak, pahina 9. Ayan, makinig tayo sa isang kwento ngayong araw. Handa ka na bang makinig? Buksan na ang iyong tenga at makinig tayo sa isang kwentong pinamagatang Si Ento, ang batang maraming talento. Isinulat ito ni J. Lopo. Si Ernesto o mas kilala sa kanila bilang si Ento ay batang maraming talento. Sa edad na 8, nagagawa niyang gumuhit ng larawan at iba't ibang disenyo. Nakatutula, nakaaawit, at nakasasayaw rin siya ng mahusay. Sa pagtutuos ng kwenta sa matematika ay mabilis din siya. Tuwang-tuwa ang nanay at tatay niya. Maging ang mga kapitbahay na bata ay humahanga sa kanya. Isang araw, pinaawit siya ng ama sa videoke. Narinig ito ng mga kapitbahay at sila ay nagpalakpakan. Ang ganda ng boses mo, Ento, sabi ng dumaang si Aling Carmela. Manang-mana sa inang si Gemma. Dagdag pa niya, masayang masaya si Ento. Umawit siyang muli. Maganda ang simula. Sa bandang dulo na mataas na ang tono ay hindi niya naabot. Pumiyok ang boses niya. Biglang nagtawanan ng malakas ang mga naglalaro sa labas. Napahiya si Ento sa nangyari. Iyak siya ng iyak. Nagkulong siya sa kwarto at nagmukmok. Ayaw na niyang umawit muli. Pati ang pagguhit ay itinigil na niya. Hindi rin siya tumutula ni sumasayaw.
Naging tahimik siya at hindi pala kibo. Nawala na rin siya ng sigla na dating mayroon. Lagi na siyang malungkot. Kinausap siya ng kanyang nanay Gemma. "Anong problema mo, Ento?" Nakayuko lang siya at umiiling-iling. "Dinaramdam mo pa rin ba ang nangyari noong nakaraan?" Tanong ng ina. "Naunawaan ko ang nangyari, subalit hindi ka na dapat malungkot," paliwanag nito. "Maganda naman ang iyong boses at mahusay kang umawit. Pero sumabit po at pumiyok ako. Pinagtawanan nila ako dahil dito," tugon niya. "Ayaw ko na pong umawit." Alam mo ba, Ento, na kahit mga sikat na mang-aawit ay nagkakamali rin? Tanong ng ina. Ganun pa man, hindi sila tumitigil. "Hindi ko na po kayang humarap sa mga tao at ipakita ang kakayahan ko," sabi ni Ento. "Alam mo ba ang mangyayari kapag hindi mo ito ginamit? Unti-unting hihina hanggang mawala ito," sabi ng ina. "Ganito, Ento," ani Aling Gemma. "Ang kakayahan o talento ay patuloy na lilinang. Kahit mahusay ka na o hindi pa, patuloy ka dapat na nag-e-ensayo. Inaaral mo rin dapat kung hindi ka pa masyadong mahusay. Nagpapatulong ka rin dapat sa ibang marunong upang maturuan ka. Darating ang panahon, ikaw ay mas lalo pang magiging mahusay." Napaisip si Ento. Tama nga ang sabi ng ina. Simula noon, araw-araw na siyang nag-ensayo at ipinakita ang kakayahan. Bumalik na ang kanyang tiwala sa sarili. Kung talagang nagustuhan nyo ang ating kwento at naunawaan nyo ito, ako ay may inihandang mga katanungan para sa inyo. Sagutin ang mga katanungan ayon sa kwentong binasa. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa unang bilang, ang mga sumusunod ay katangiang taglay ni Ento maliban sa A. Pagguhit, B. Pag-awit, C. Pagtula, D. Pag-arte. Kung ang sagot mo ay pag-arte, tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, ito ang damdamin ni Ento kapag naipakikita niya ang kakayahan at kapag pumapalakpak ang mga kapitbahay. A. Naiinis, B. Nalulungkot, C. Natutuwa, D. Natatakot. Kung ang sagot mo ay letrang C, mahusay dahil tama ang iyong sagot. Para naman sa ikatlong bilang, ito ang ginawa ni Ento matapos pumiyok habang umaawit. A. Umiyak ng umiyak, B. Tumahimik at hindi kumibo, C. Nagkulong at nagmukmok, D. Lahat ng nabanggit. Kung ang sagot mo ay letrang D, magaling dahil tama ang iyong sagot. Para naman sa ikaapat na bilang, kapag hindi ginamit o ipinakita ang kakayahan, maaaring A. Mawala ito, B. Mas dumami, C. Mas humusay, D. Mas malinang. Kung ang sagot mo ay letrang A, tama ka. Para naman sa ikalimang bilang, sa huli, tulad ni Ento, mahalaga na ibalik ang A. Kabutihan, B. Kalungkutan, C. Katamaran, D. Tiwala sa sarili.
Ang tamang sagot ay letrang D, tiwala sa sarili. Alam kong naka-perfect score kayo sa ating gawain ngayong araw. Ngayon naman, dumako tayo sa susunod na gawain. Tukuyin ang iyong mga kakayahan o talento. Magsulat ng 3 hanggang 5 kakayahan na taglay mo. Ilagay sa kabilang bahagi kung alin ang pinakagusto mo mula 1 hanggang 5. Halimbawa, ang kakayahan mo ay ang pag-awit, pagsayaw, pagpinta o pagguhit, pag-arte, pagdidisenyo. Alin dyan sa mga kakayahan mo ang pinakagusto mo? Maaari mo na itong lagyan ng bilang mula 1 hanggang 5. Depende o ayon sa pagkagusto mo. Lalo pa nating linangin, tukuyin ang mga kakayahan o talento na nakikita mo sa iba. Pumili ng 3 kakayahang nais mong taglayin. Isulat sa kabilang bahagi ang mga paraang gagawin mo upang matutuhan ang mga ito. Gawin mo ito sa iyong kwaderno, ha? Halimbawa sa iyong talentong pag-awit. Ano ang plano mo para malinang ito? Halimbawa, syempre ikaw ay mag-e-ensayo o di kaya'y magpapatulong ka sa marunong umawit. Meron din namang nagustuhan mo ang kanyang talento dahil marunong siyang sumayaw. Ano ang iyong gagawin para malinang din ito? Pwede ka magpaturo sa kanya. O di kaya'y manood ng mga tutorial videos, 'di ba, kung paano sumayaw. At marami pang ibang mga talento o kakayahan. Maaari mo yang gawin sa iyong kwaderno. Laging tandaan na ang bawat tao o batang katulad mo ay may taglay na kakayahan dahil regalo ito ng Diyos na dapat ipagpasalamat. Mainam na matukoy mo ang mga ito at maipakita. Maaari ring matuto pa ng ibang uri ng mga kakayahan o talento. Tandaan, magtiwala sa sarili na kaya mo itong gawin, gamitin at ipakita sa iba. Makatutulong ang pag-iensayo, paghingi ng tulong sa iba, sariling pagsisikap na mas higit pang matutuhan ang dati at bagong kakayahan. Tandaan mong ikaw ay natatangi. Linangin pa ang mga talento at maging mas mahusay. Alam kong naunawaan niyo na ang ating aralin ngayong araw. At natukoy niyo na rin kung ano ang inyong kakayahan at talento. Ngayon dumako na tayo sa ating pagtataya. Piliin ang iyong pinaka-natatanging kakayahan. Mag-ensayong mabuti at ipakita ito sa mga kasapi ng pamilya. Basahin muna ang mga kriteria na titingnan sa iyong pagtatanghal. Umpisahan ang palabas sa pagpapakilala tulad ng nasa module. Tingnan ito sa page 13. Kaya mga bata, maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako nga muli si Teacher Nathan, ang inyong nagiging guro ngayong umaga sa Edukasyon sa Pagpapakatao 3. Maaari nyo akong isubscribe sa aking YouTube channel, Teacher Nathan, para mas updated ka pa sa maraming video lessons dito sa ating channel. Maaari nyo din akong i-follow o i-like sa aking Facebook page na Tutor Nathan.
Marami po akong mga announcements at ibang mga materials na makikita sa aking Facebook page. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat at isang natatanging araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!